Okay. Merong nagsuggest. Ang sabi, Na ano daw? ang sabi nung isang netizen, Queen Mother, yung bahay nyo na yan na unang-unang ipinundar ng anak mo si DJ, huwag nyo na pong ibenta. Kung nakabili na po kayo sa South ng gusto nyong bahay, sana dalaw-dalawin nyo pa rin po itong nandito. Kasi sayang naman. Pag unang pundar kasi, kumbaga remarkable yun. Di ba? Alam mo, sagot ni Ano Carla. sagot ni Carla? Ay nako, di ikaw na magmando ng buhay namin, parang ganon. Mukhang alam mo pa nga kung ano sitwasyon namin eh. O di, kayo na pastilan. Sabi niya, yan ang mana ko. Pamana sa akin yan. Kapag tumayo ka sa pilapil, lahat ng makikita mo, amin yun. Ay, Amin yun. Oo. Alam mo, ending, ano? Ano ang ending? ending pala, hindi naman kanya yun. Hindi totoo. Hindi totoo pala yun. It's a prank. Oo, it's a prank. It's a prank Fake pala yun. news. Di ba? Hindi pala totoo. So ngayon, masakit nga naman yung sinasabi na kaya ka nagbebenta kasi matindi pangangailangan mo. Kailangan mo talagang gawin pera yan para makabayad ka sa mga pagkakautang mo. Parang ano yan magkatabing lote yan. Isa kay Daniel, isa kay Carla. Mas malaki lang yung lote nung kay Daniel may swimming pool, yung kay Carla wala. Tama. Bitiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min, inilabas ang bagong chismis ng mag-inang Carla Estrada at Daniel Padilla na ng taong 2024 ay pumutok ang balita na unti-unti nang ibinibinta ng mag-inang Carla Estrada at Daniel Padilla ang kanilang mga ari-arian. Una nga dito sa kanilang listahan ay ang sports car ni Daniel Padilla na ginawa pang auction sa Pinoy Pawn Star ni Bustoyo. Yung orange, boss. Oh my God! Uy, ang ganda nito ah. Dali, ako na. Wow! Pwede pa buksan ko. Pakita natin. Naka-open ah. Boss. Ba't? Dahil ano pa doon. Ano lang, binubuksan pa yun dito? Hindi, hilahin mo lang. Kung may laban, natakot ako baka magkamali ako. Okay. Hoy, feeling Catherine Bernardo ako dito! Kasunod ng pumutok na balita ay ang house and lot naman ng mag-inang Carla Estrada at Daniel Padilla na nakapost sa iba't ibang website na ibinibinta ng tumataginting na 50 million pesos kung saan maraming ang netizens ang napatanong kung naghihirap na nga ba ang mag-ina. Kung matatandaan bago nga magtapos ang taong 2023 ay unang pumutok ang balita ng magkasintahang Catherine Bernardo at Daniel Padilla o Katnil na di umano ay nagsaulian na ng mga gamit ang magkasintahan kung saan isa nga sa dahilan di umano kung bakit ibinibinta ng mag-ina ang kanilang ari-arian ay para mabayaran di umano ang kanilang mga utang. Isa nga dito ang di umano utang nito sa dating kasintahan ng aktor na si Catherine Bernardo. Ngunit ditong nakalipas na araw ay balitang-balita ang bagong chismis na di umano ay hindi na ibinibinta ni Carla Estrada ang house and lot na unang naipundar ng kanyang anak na si Daniel Padilla. At sa latest vlog nga ni Nanay Christopher Min ay isa ito sa kanilang hot topic kung saan bungad nga sa kanilang usapan ang house and lot na ibinibinta ng mag-inang Carla Estrada at Daniel Padilla. At heto na po, gusto namin ni Romel, ikaw ang magsimula nitong paksa na ito. Dahil nakarating ka na sa bahay nila. Kamakailan lang po, naging kontrobersyal ang mami ni Daniel Padilla. Dahil tungkol doon sa bahay na sinibenta nila. Dati pang nakukwento, napapabalita na binebenta ng 50 million. At matagal na itong binibenta pala. Kasi ito na, tinatanggal niya Dalawang doon. taon na. Tinatanggal niya doon sa marketplace na nawala na doon. Kaya nagulat yung mga tao, bakit daw nawala na sa marketplace ang for sale na bahay ni Pero Carla Estrada? nagalit siya sa isang glossy magazine. Kasi? Bakit hanggang ngayon, pinapasada pa rin yung for sale at kasama pa ang family photo nila. Ay, Doon naman kinall out ni Carla Estrada. Diba? kaya nga eh. So ano nangyari? Ngayon hindi na binebenta. Ngayon hindi na daw binebenta. Dahil? Ay simple siguro baka naka-recover na sila.
Naka-recover. Ano to? May sakit. Nanggaling ba sila sa isang matinding ano? Hindi, kasi di ba, mayroon kasi mga kasabihan, pag biyang binibenta ang isang bagay, mayroon kang pangangailangan. Oo, yun nga ang sinabi niya na. Bakit? Pagka ba magbebenta, matindi ang pangangailangan. Oo, yun kasi. Kinakapos na, naghihirap na. Totoo po yun. Hindi po lahat ng nagbebenta ng mga propiedad ay may matinding pangangailangan. Po pwedeng ibinebenta ito dahil may gusto silang bilhin na mas gusto nila. Yan. Di ba? Totoo. At po pwede rin naman na gagawin nilang pera. Lalo na kung white elephant, yung property. Ay, oo, Hindi naman nila tama. pinakikinabangan. Di ba? Kasunod nga ng ibinahagi ni Nanay Christie ang suggestion ng ilang netizens kay Carla Estrada ukol sa kanilang bahay na ibinibinta kung saan ikinagulat ng netizens ang komento ng ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada. Tama. Okay. Merong nag-suggest. Ang sabi, Na ano daw? Ang sabi nung isang netizen, Queen Mother, yung bahay nyo na yan na unang-unang ipinundar ng anak mo si DJ, huwag nyo na pong ibenta. Kung nakabili na po kayo sa South ng gusto nyong bahay, sana dalaw-dalawin nyo pa rin po itong nandito. Kasi sayang naman. Pag unang pundar kasi, kumbaga remarkable yun. Di ba? Alam mo, sagot ni Ano Carla. sagot ni Carla? Ay nako, di ikaw na magmando ng buhay namin, parang ganon. Mukhang alam mo pa nga kung ano sitwasyon namin eh. Di, kayo na mag pastilan, sabi niya. Sa patola, umaanggabong patola. Oo, patola siya. Patulan niya talaga yung mga nag-ano. Kasi tungkol dun sa bahay, kasi siguro napakasakit naman siguro kay Queen Carla. Mother. Okay, Queen Mother. Ako lang to. Ako ano, Queen Mother too. Siguro napakasakit sa kanya, siguro na yung mga property ba, yung property na binibenta, siyempre pinaghirapan ni Daniel yun para Oo. maitayo yun. Sa patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christie Fermin at mga kasama ay muling binalikan nila ang nakakagulat na kwento ukol sa binanggit ni Carla Estrada noon na lupain nila sa probinsya na ikinagulat nila ang totoong kwento. O teka, may kwento tayo. Nung hindi pa nag-aartista si Daniel Padilla at si Carla ay kumbaga nandun pa sa sitwasyon na talagang nangangailangan siya. Ano yung kwento niya sa atin? Ay, oo, yun ang mga kailangan sa noon. Hindi. Diba yung Mga- sa pagpunta sa probinsya? sa Leyte. Sa Leyte siya. Sa Leyte ba yun? Mm, Oo, sabi niya, Tacloban. alam mo, doon sa amin sa probinsya, pag pumunta ka lang doon, ang tinatayuan mo at kanila yon at ang nakikita mo. Ang sabi niya, Oo. yan ang mana ko. Pamana sa akin yan. Kapag tumayo ka sa pilapil, lahat ng makikita Amin mo, tanaw. amin yon. Ay, Amin yun. Oo. Oo. Alam mo, ending, ano? Ano ang ending? ending pala, hindi naman kanya yun. Hindi totoo. Hindi totoo pala yun. Oo. It's a prank. Oo, it's a prank. It's a prank na Fake pala yun. news. Oo. Di ba? Hindi pala totoo. So ngayon, masakit nga naman yung sinasabi na kaya ka nagbebenta kasi matindi pangangailangan mo. Kailangan mo talagang gawin pera yan para makabayad ka sa mga pagkakautang Oo, mo. Parang tama. gano'n. Ano yan magkatabing lote yan. Isa kay Daniel, isa kay Carla. Mas malaki lang yung lote nung kay Daniel may swimming pool, yung kay Carla wala. Tama. Diba? Oo. At sa huling bahagi nga ng kwentuhan ni Nanay Christie Fermin at mga kasama ay ibinulgar nila kung ano ang isa sa dahilan kung bakit ibinibenta ng mag-ina ang kanilang malapalasyong house and lot. Para sa buong kwento, narito ang video. Yun. Di ngayon, hindi na nga niya ibinebenta. Palagay mo bakit hindi na niya ibinebenta? Ay kasi siguro kasi parang ang narinig ko at ang nabasa ko kasi parang tatakbo daw siya Na? ng mayor. Yung Santa Rita Samar. Oo. Kasi Samar dapat, Leyte. hindi siya naupo doon sa Tingog Party List. Oh, hindi siya. Hindi kasi- siya nakaupo. Kasi ano lang yun pang third Pato nominee siya. siya. Dalawa Pero lang, di ba? nagkaroon pa rin naman siya ng posisyon despite that. Di ba? Oo. Nagtrabaho pa rin siya. Kinuha siya ni Speaker Romualdez na PR doon sa sa kanyang office. Kaso lang ngayon, siyempre, umalis siya doon kasi may offer nga yung TV5 doon sa face-to-face, kaya umalis siya. Face to face. So, can you please talk to Queen Mother Carla Estrada? So, si Sugyapon, ay Alvarez, Alcaraz, Aristoso, Mario, But ay, ang balita ko ay nagtala sa Amerika sa Babanon at siguro may magandang mensahe na nasa Panginoon bago ako babalik sa Babanon sa pamamagitan ng
lahat ng proyekto mula ngayon, ako na ang tagasabi doon sa taas. Para sa inyo. Magandang hapon muna sa ating, of course, sa ating ex-mayor, Ma'am Maribel Rodina. Hindi ko talaga makalimutan mga 6 years or 9 years na tayo magkakasama.